Happy Halloween sa inyong lahat! Ang kwentong krimen natin ngayon ay tamang-tama para sa pagdiriwang ng Halloween dahil ito ay may kinalaman sa Halloween Day. Si Doreen Erbert ay 31 taong gulang at siya ay nagdadalang tao nang siya ikitlan ng buhay sa harap ng kanyang 4 na taong gulang na anak na babae ng isang lalaking nakasuot ng wolf costume at may hawak na machete noong Halloween ng 1984. Hanggang ngayon, ang tanong ay nananatiling, paano at bakit? Ayon sa FBI, tinatansya na ang pagpatay ay nangyayari sa United States kada bawat 33 at kalahating minuto. Hindi isinaalang-alang dito ang estado, lokalidad, reputasyon ng bayan, ang layo nito o anumang iba pang circumstances. Bagamat alam natin na ang homicide ay isang seryosong problema sa lipunan, hindi natin alam ang mga motibo sa likod kung bakit nangyayari ang mga ito. Marahil iyon ang dahilan kung bakit 51% na homicide lamang ang nalulutas. Ang pagkitil sa buhay ni Doreen Erbert noong Halloween ng 1984 ay isang kaso na nalutas. Gayunpaman, ang mga pangyayari ay nagdulot ng matinding peklat sa mga national Halloween crimes. Si Doreen Ray Hitchens o Doreen Erbert ay ipinanganak sa Santa Clara, California noong 1952. Lumaki siya sa isang napakamapagmahal na pamilya. Nagtrabaho siya bilang isang physical therapist at doon niya nakilala ang kanyang unang asawa na si Michael Dennis na kilala rin bilang Mike. Nagtrabaho si Mike sa Lockheed Factory bilang sprayer na nasa tabi mismo ng trabaho ni Doreen. Nagkaroon ng problema sa pandinig si Mike na naging sanhi ng kanyang pagkautal. Ayon sa kaibigan ni Mike, si Mike ay depressed at hindi siya masyadong nakikihalubilo. Bihira rin siyang makipag-date sa mga babae. Kaya nang makilala niya si Doreen, ay nahanap na raw niya ang kanyang the one. Nagpakasal sina Mike at Doreen makalipas ang ilang buwan, at nagkaroon ng isang anak na pinangalanan nilang Paul. Madalas silang mag-away at nauwi ito sa divorce noong 1977. Si Doreen ang may kustudiya sa kanilang anak, ngunit kinukuha siya ni Mike tuwing Sabado at Linggo. Galit at hindi makamove on si Mike sa hiwalayan nilang mag-asawa, samantalang si Doreen ay mabilis na nakamove on. Kalaunan ay nakilala ni Doreen si Charles Erbert. Si Charles ay nagmamay-ari ng carpet store. Nagpakasal sila ni Doreen at nagkaroon ng isang sanggol na babae na nagngangalang Diana noong 1979. 8 buwang buntis si Doreen sa kanyang pangalawang anak kay Charles sa araw na kinitil ang kanyang buhay. At ang nakakalungkot ay nasaksihan nito ng kanyang anak na si Diana. Pinaniniwalaan na ang pagkamatay ng kanyang anak na si Paul ay may kinalaman sa pagpatay sa kanya. Si Paul ay nag-iisang anak nila ni Mike. Ipinanganak siya noong April 17, 1976 sa Santa Clara County. Mga 3 taon pagkatapos ng hiwalayan ni Doreen at Mike ay nangyari ang isang malagim na aksidente. Ang mga Erbert ay may swimming pool sa kanilang likod bahay. Noong February 1980, si Paul na 4 na taong gulang noon ay pumunta sa likod bahay. Ang pool ay napapaligiran ng bakod, ngunit si Paul ay nakaakyat sa bakod at nahulog ito sa pool. Dahil hindi siya marunong lumangoy ay nalunod ito. Sa mga panahong iyon, si Doreen lamang ang kasama ni Paul sa bahay at nang matagpuan niya si Paul ay huli na ang lahat. Binigyan ng life support si Paul, ngunit binawian ng buhay pagkalipas ng 3 araw. Ang pagkawala ng nag-iisang anak ni Mike ay malaki ang naging epekto sa kanya. Kaya kahit malinaw na ang nangyari sa anak ay isang aksidente lamang, ay hindi niya pinatawad si Doreen sa kanyang kapabayaan. Siya ay nagsampa ng wrongful death suit laban kina Charles at Doreen at noong March 1982, ang kaso ay dinala sa paglilitis. Nagdesisyon ang hukom pabor kina Charles at Doreen. Kasabay nito ay nawalan siya ng trabaho sa Lockheed. Gayunpaman, walang katanggap-tanggap na dahilan sa sumunod na napagpasyahan niyang gawin. Ang gabi ng October 31, 1984, ay nagsimula tulad ng mga nakaraang Halloween sa maliit na lungsod ng San Jose, California. Isang sabik na batang si Diana ang nag-trick-or-treat kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng trick-or-treat ay umuwi na sila para manood ng pelikula sa bahay. May mga bata na kumakatok sa pinto.
pinagbubuksan sila ni Doreen at binibigyan ng mga candy. Mga bandang 9:00 ng gabi, nagpaalam si Charles sa kanyang asawa na pupunta siya sa tindahan para bumili ng alak at mga karagdagang mga candy para sa trick or treat. Naiwan si Diana at ang 8 buwang buntis na si Doreen sa bahay. Hindi nagtagal matapos umalis ni Charles ay may kumatok sa pinto. Ngunit ito ay isang hindi regular na katok tulad ng mga trick or treater na katok. Ito ay mas marahas at mas malakas. Sinagot ni Doreen ang pinto at nakita ang isang lalaking nakasuot ng wolf mask na may dalang machete. Nagsabi ang lalaki ng, "Papatayin kita." Dahil sa takot ay inutusan ni Doreen ang kanyang anak na si Diana na magtago. Kaya tumakbo sa likod ng sofa si Diana at nagtalukbong. Ang lalaking nakasuot ng wolf mask ay pumasok sa bahay at walang awang kinitil ang buhay ni Doreen gamit ang kanyang 18 pulgadang machete. Sa harap ng 4 na taong gulang na si Diana, tinagan ng lalaki ang ulo, katawan at ang hindi pa isinisilang na anak ni Doreen. Tinanggal ng salarin ng fetus mula sa tiyan ni Doreen at pinagtataga ito. Matapos salakayin si Doreen, hinanap ng salarin si Diana na nananatili pa ring nagtatago. Ilang minuto pa ang lumipas ay umalis na ang lalaki, ngunit bago siya umalis ay sumigaw siya at nagbanta kay Diana na kung magsasalita siya tungkol sa nangyari ay babalik siya at kikitlin din ang kanyang buhay kagaya ng kanyang ina. Makalipas ang 2 o 3 minuto, narinig ni Diana ang pag-uwi ng kanyang ama. 15 minuto lamang na nawala sa bahay si Charles, ngunit pagbalik nito ay nadatnan niya ang isang kakilakilabot na eksena. Nakabukas ang pintuan sa harap at si Doreen ay nakahiga malapit sa pasukan na wala ng buhay. Tinagas sa ulo at sa katawan gamit ang machete. Naputol ang kaliwang kamay at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak ay nasa sala. Dahil napakaraming dugo ang nagkalat sa sahig, ay nadulas si Charles sa kanyang pagpasok sa bahay. Buti na lang at may survivor. Nakita ni Charles si Diana na nagtatago pa rin sa likod ng sofa sa sala. Agad niya itong binuhat at ipinasok sa silid. Nang dumating ang mga San Jose Police sa bahay, nakita rin nila ang kakilakilabot na eksena. Puno ng dugo ang sahig at may mga dugo rin sa dingding, mga kasangkapan at pati ang kisame ay mayroon din. Nadatnan nila si Charles na umiiyak at naghihisterikal na puno ng dugo. Si Diana naman ay nasa kwarto. Noong una, itinuring ng mga pulis si Charles bilang person of interest. Sa harap ng pintuan, nakita ng mga pulis ang wolf mask. Ang wolf mask ay may malalaking mga mata, malalaking ngipin at nakalabas na dila. May mga bakas din ng dugo na paalis sa bahay ng mga Herbert. Kinuha ng mga pulis ang sampol ng dugo mula sa bahay. Nalaman din nila ang tungkol sa mga issue ni na Charles at Doreen kay Mike Dennis. Samantala, si Doreen ay binawian ng buhay habang papunta sa ospital. Agad na pinuntahan ng mga pulis si Mike upang tanungin. Kumatok sila sa kanyang pintuan ngunit hindi siya sumagot. Nakarinig sila ng umaagos na tubig at nakakita ng mga bukas na ilaw sa loob ng bahay. Nang pagbuksan sila ni Mike, siya ay kalmado na nakipag-usap at malugod silang pinapasok sa bahay. Pumayag din siyang maghalughog ang mga pulis sa kanyang bahay. Ngunit nang pirmahan niya ang mga papeles para bigyan sila ng pahintulot, ay napansin ng mga pulis ang malaking sugat sa kanyang kanang kamay. Sinabi ni Mike na nasugatan niya ang kanyang kamay habang nag-uukit ng kalabasa ng nakaraang gabi. Ngunit marami pa ring dugo ang umaagos mula sa kanyang sugat, kaya naghinala ang mga pulis sa kanya. May nakita ring dugo ang mga pulis sa paligid ng bahay ni Mike. Duguan na gasa at sa ilang mga damit nito. Tiningnan din ng pulis ang kanyang sasakyan gamit ang flashlight at napansin ang dugo sa manibela at gear shift. Agad na inaresto si Mike dahil sa pagpatay. Matapos ang kanyang pag-aresto, ang mga pulis ay nagsagawa ng pangalawang paghahanap sa kanyang bahay. Nakakita sila ng resibo mula sa isang hardware store at isang label para sa isang 18-inch na machete. Sa garahe, nakakita sila ng 2 handmade na kabaong at mga body bags. Naghinala ang mga pulis na balak din niyang kitlin ang buhay ni Charles ng gabing iyon. Ngunit sa kabutihang palad ay wala siya sa bahay. Sa kabila ng lahat ng mga iyon ay pinalaya si Mike pagkatapos ng 48 oras dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong November 5, 1984, siya ay muling inaresto
nang tumugma ang kanyang blood type sa mga blood sample na nakolekta sa crime scene. Nalaman din ng mga investigador na nagbihis si Mike bilang isang big bad wolf noong nakaraang taon at bumalo sa isang Halloween party. Kumuha rin siya ng mga larawan na kinumpirma ng isang babae na dumalo sa parehong party. Nagsimula ang paglilitis kay Mike noong July 1988. Nag-plead siya ng guilty sa first-degree murder kay Doreen at second-degree murder sa hindi pa isinisilang na sanggol ni Doreen. Noong September 1999, si Mike ay hinatulan ng kamatayan. Hanggang sa ngayon, siya ay nasa death row pa rin sa San Quentin Prison. Hindi madali ang pinagdaanan ni Diana sa kanyang murang edad. At para kay Charles, ang buong buhay niya ay nagbago pagkatapos bumalik mula sa tindahan ng alak ng gabing iyon. Noong 2016, sa panayam kina Charles at Diana, sinabi nila na napatawad na nila si Mike at nais nilang malaman ni Mike na nakaligtas sila, patuloy na lumalaban at hindi niya sila natalo. Kung bakit pinili ni Mike ang October 31 ay hindi malinaw. Marahil naisip niya na ito ay magandang pagkakataon na mas madali siyang makalapit sa mga Herbert at hindi siya makikilala sa kanyang costume. Marahil rin ay alam niya na sa araw na iyon ay nasa bahay ang buong pamilya. Ang kanyang dahilan ay hindi malinaw, ngunit ang malinaw ay ipinakita ng trahedya na posibleng maging matapang at matatag sa panahon ng matinding paghihirap. Narito ang kwento ng pag-asa na napatunayan sa pamamagitan ng San Jose Halloween Murder noong 1984.